Sa gitna ng naglalagablab na tensyon sa gitnang silangan, isang malinaw at matigas na pahayag ang umalingaw-ngaw mula sa Tehran. Hindi makikipag-usap ang Iran sa Estados Unidos. Sa isang opisyal na deklarasyon, iginiit ng mga pinuno ng Iran na walang anumang negosasyon na magaganap habang patuloy ang mga opensibang militar laban sa kanilang teritoryo. Ang mensaheng ito ay hindi lamang simpleng pagtanggi sa diplomasya, kundi isang hayagang pagpapakita ng paninindigan na hindi sila uurong o magpapakita ng kahinaan sa harap ng presyur ng kanluran. Ang anunsyo ay dumating sa panahong mas tumitindi ang sagupaan sa pagitan ng Iran at ng koalisyon na pinangungunahan ng Estados Unidos at Israel. Matapos ang serye ng mga airstrike na tumama sa mga target militar sa loob ng Iran, kabilang ang mga pasilidad na sinasabing may kaugnayan sa programang pangdepensa at missile systems, naging malinaw ang tugon ng Tehran. Ang anumang pag-uusap ay itinuturing na hindi naaangkop habang sila ay nasa ilalim ng direktang pag-atake. Para sa Iran, ang negosasyon sa ganitong sitwasyon ay katumbas ng pagsuko sa harap ng presyur militar. Sa opisyal na pahayag ng mataas na opisyal ng pambansang seguridad ng Iran, binigyang diin na ang mga ulat tungkol sa lihim na pakikipag-ugnayan sa Washington sa pamamagitan ng mga tagapamagitan ay walang katotohanan. Itinanggi ng Tehran na may anumang intensyon silang magbukas ng panibagong linya ng komunikasyon sa Estados Unidos. Ang ganitong tindig ay nagpapakita ng mas malalim na estratehikong kalkulasyon, ang pagpapanatili ng imahe ng katatagan at determinasyon sa harap ng panlabas na presyur. Sa panig ng Estados Unidos, ang pag-asa na maaaring mapilit ang Iran sa lamesa ng negosasyon sa pamamagitan ng kombinasyon ng military pressure at diplomatic isolation ay tila nabigo sa ngayon. Ang inaasahang estratehiya na ang patuloy na operasyon ay magpapahina sa loob ng pamahalaan ng Iran at magtutulak dito sa kompromiso ay hindi pa nakikita ang inaasahang resulta. Sa halip, ang pahayag ng Tehran ay nagpadala ng mensahe na handa silang harapin ang mas matinding yugto ng komprontasyon kaysa tanggapin ang mga kondisyong itinuturing nilang hindi patas. Sa loob ng Iran, ang deklarasyon ng hindi pakikipag-ayos ay may malinaw na layuning panloob. Sa panahon ng krisis, ang pagkakaisa ng publiko ay mahalaga. Ang pamahalaan ay nagpapakita ng imahe ng matatag na liderato na hindi matitinag ng mga panlabas na puwersa. Ang retorika ng paglaban at pambansang dangal ay nagiging sentro ng diskurso, lalo na habang may mga ulat ng pinsala sa infrastruktura at mga casualty dulot ng mga airstrike. Ang mensahe ay malinaw. Ang soberanya ng Iran ay hindi ipinagpapalit sa anumang mesa ng negosasyon. Samantala, ang rehiyonal na implikasyon ng pahayag na ito ay malaki. Ang mga bansang nasa Gulpo, pati na rin ang mga grupong kaalyado ng Iran sa rehiyon, ay masusing nagmamasid. Ang pagtanggi ng Tehran sa diplomasya ay maaaring magpahiwatig ng mas mahabang yugto ng kawalan ng katiyakan. Ang posibilidad ng pagpapalawak ng labanan sa iba pang teritoryo ay hindi maikakaila, lalo na kung magpapatuloy ang mga opensiba at kontra-opensiba sa mga susunod na araw. May mga ulat na ang ilang neutral na bansa ay nagtangkang mag-alok ng kanilang serbisyo bilang tagapamagitan upang mapababa ang tensyon. Gayunpaman, ang matigas na paninindigan ng Iran ay nagpapakita na sa kasalukuyang yugto, hindi nila nakikita ang anumang kapaki-pakinabang na resulta mula sa agarang pag-uusap. Sa kanilang pananaw, ang unang hakbang patungo sa anumang diplomatikong proseso ay ang pagtigil ng mga pag-atake hanggat may mga bomba at misil na bumabagsak. Ang pinto sa negosasyon ay mananatiling sarado. Ang desisyong ito ay may kasamang panganib. Ang hindi pakikipag-ugnayan ay maaaring magdulot ng miscalculations sa pagitan ng dalawang panig. Sa kawalan ng direktang komunikasyon, ang bawat kilos militar ay maaaring mabasa bilang mas agresibong intensyon kaysa sa tunay na layunin nito. Sa ganitong klima, ang posibilidad ng hindi inaasahang paglala ay tumataas. Gayunpaman, para sa Iran, ang pagpapakita ng kahandaan sa pagtitiis at pakikipaglaban ay mas mahalaga kaysa sa agarang pagbubukas ng diplomatikong kanal. Ang ekonomiya ng rehiyon ay nagsisimula ng makaramdam ng epekto. Ang mga merkado ng enerhiya ay nagiging pabago-bago, at ang pangamba sa seguridad ng mga ruta ng langis ay muling sumisibol. Ang bawat deklarasyon mula sa Tehran at Washington ay sinusuri hindi lamang sa konteksto ng politika,
kundi pati sa implikasyong pang-ekonomiya. Sa ganitong kapaligiran, ang pahayag ng Iran na hindi sila makikipag-ayos ay may direktang epekto sa pandaigdigang pananaw sa katatagan ng rehiyon. Sa huli, ang unang yugto ng bagong krisis na ito ay malinaw na nagtatakda ng tono. Walang konsesyon, walang pag-atras, at walang agarang diplomasya. Ang Iran ay nagpapadala ng mensahe na ang kanilang tugon ay hindi magmumula sa mesa ng negosasyon kundi sa larangan ng estratehiya at kapangyarihang militar. Sa mga darating na araw, ang tanong ay hindi kung magkakaroon ng pag-uusap, kundi kung gaano katagal mananatiling nakasara ang pinto nito at kung anong presyo ang babayaran ng rehiyon habang patuloy ang matinding pagtitindig ng dalawang panig. Habang tumitindi ang komprontasyon, ang ikalawang yugto ng krisis ay naglalantad ng mas malalim na estratehikong kalkulasyon ng Tehran. Ang deklarasyon ng hindi pakikipagnegosasyon ay hindi lamang emosyonal na tugon sa mga airstrike kundi bahagi ng mas malawak na doktrinang pansiguridad ng Iran. Sa pananaw ng kanilang pamunuan, ang pakikipag-usap sa ilalim ng presyur militar ay magtatakda ng mapanganib na president, na ang puwersa ay epektibong instrumento upang pilitin ang Iran sa kompromiso. Ito ang lohika na nais nilang wasakin. Sa mga talumpati ng mga opisyal ng seguridad at militar, paulit-ulit na binibigyang diin ang konsepto ng estratehikong pagtitiis. Ipinapahiwatig nito na handa ang Iran sa isang mahabang yugto ng tensyon at limitadong sagupaan kung kinakailangan. Sa halip na agarang sagutin ang bawat pag-atake ng malawakang opensiba, mas pinipili nila ang kalkuladong tugon, limitadong missile launches, paggamit ng mga drone, at pagpapakita ng kakayahang abutin ang mga target sa malalayong distansya. Ang mensahe ay malinaw, hindi sila natitinag, at mayroon silang kapasidad na magdulot ng seryosong gastos sa kabilang panig. Ang pagtanggi sa negosasyon ay may isa pang dimensyon, panloob na politika. Sa kasalukuyang kalagayan, ang anumang indikasyon ng kahinaan ay maaaring magbukas ng kritisismo mula sa mas radikal na sektor sa loob ng Iran. Ang matatag na retorika laban sa Estados Unidos ay nagsisilbing pananggalang laban sa panloob na pagdududa. Pinatitibay nito ang imahe ng pamahalaan bilang tagapagtanggol ng soberanya at dangal ng bansa. Sa panahon ng krisis, ang ganitong naratibo ay mahalaga upang mapanatili ang pagkakaisa at kontrol. Sa kabilang panig, ang Estados Unidos ay nahaharap din sa sariling presyur. Ang mga casualty at ang lumalawak na saklaw ng operasyon ay nagdudulot ng debate sa loob ng kanilang pamahalaan. May mga tanong tungkol sa pangmatagalang layunin, hanggang saan ang hangganan ng operasyon. Ang estratehiya ba ay pagbabago ng pag-uugali ng Iran o mas malalim na pagbabago sa balanse ng kapangyarihan sa rehiyon? Sa ganitong konteksto, ang kawalan ng diplomatikong channel ay nagpapahirap sa pag-iwas sa hindi sinasadyang eskalasyon. Sa rehiyonal na antas, ang epekto ay lalong nagiging komplikado. Ang mga grupong kaalyado ng Iran ay nagiging mas aktibo, nagpapakita ng suporta sa pamamagitan ng retorika at limitadong aksyong militar. Ang posibilidad ng multi-front tension ay hindi malayo. Kapag mas maraming aktor ang nasasangkot, mas lumalaki ang panganib ng maling kalkulasyon. Ang isang insidente sa isang lugar ay maaaring magbunga ng chain reaction sa iba. Kasabay nito, ang pandaigdigang merkado ay patuloy na tumutugon sa bawat pag-unlad. Ang presyo ng enerhiya ay sensitibo sa anumang indikasyon ng mas malawak na digmaan. Ang mga kumpanya ng pagpapadala at siguro ay nag-aayos ng kanilang risk assessment. Ang mga bansang umaasa sa langis mula sa rehiyon ay naghahanda ng contingency plans. Ang bawat pahayag mula sa Tehran na nagsasabing walang negosasyon ay nagbibigay ng senyales na maaaring hindi agad babalik sa normal ang sitwasyon. Ang masalimuot na bahagi ng krisis ay ang kawalan ng direktang komunikasyon. Sa mga nakaraang dekada, kahit sa panahon ng matinding tensyon, may mga lihim o hindi opisyal na channel na ginagamit upang maiwasan ang hindi inaasahang paglala. Sa kasalukuyang yugto, ang malinaw na pagtanggi ng Iran na makipag-usap ay nagpapahiwatig na ang anumang komunikasyon ay magiging mas mahirap at mas limitadong saklaw. Ito ay nagdaragdag ng antas ng panganib, lalo na sa mabilis na gumagalaw na sitwasyon sa larangan ng militar. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na walang estratehikong kalkulasyon ang Tehran hinggil sa hinaharap. Ang pagtanggi sa negosasyon ngayon ay maaaring bahagi ng mas mahabang laro
sa pamamagitan ng pagpapakita ng determinasyon at kakayahang magtiis. Maaaring inaasahan ng Iran na sa kalaunan ay magkakaroon ng mas paborableng kondisyon para sa anumang pag-uusap. Sa ganitong pananaw, ang kasalukuyang matigas na tindig ay hindi pagtatapos ng diplomasya, kundi pagpapaliban nito hanggang sa mabago ang balanse ng presyur. Ang mga susunod na araw ay kritikal. Kung magpapatuloy ang limitadong palitan ng pag-atake ng walang malawakang paglawak, maaaring manatili ang krisis sa kontroladong antas. Ngunit kung may isang malaking insidente, isang malakihang casualty o direktang pagtama sa sensitibong target, maaaring tuluyang magbago ang direksyon ng komprontasyon. Sa kasalukuyan, ang pahayag ng Iran na hindi sila makikipagnegosasyon ay nagsisilbing matibay na deklarasyon ng kanilang posisyon. Hindi sila handang umupo sa mesa. Hanggat nararamdaman nilang ang baril ay nakatutok pa rin sa kanilang ulo. Sa ganitong klima ng kawalan ng tiwala at patuloy na sagupaan, ang krisis ay hindi lamang labanan ng armas, kundi labanan ng determinasyon. Ang Iran ay malinaw na pumili ng landas ng pagtitindig. Ang tanong ngayon ay kung ang estratehiyang ito ay magbubunga ng mas malakas na posisyon sa hinaharap o magtutulak sa rehiyon sa mas malalim at mas mapanganib na yugto ng komprontasyon. Sa pagpasok ng ikatlong yugto ng krisis, nagiging mas malinaw na ang pagtanggi ng Iran na makipagnegosasyon ay hindi lamang taktikal na hakbang, kundi isang estratehikong pahayag na maaaring maghubog sa direksyon ng buong rehiyon sa mga darating na linggo at buwan. Ang desisyong manatiling sarado ang pinto ng diplomasya ay naglalagay sa gitnang silangan sa isang delikadong balanse isang estado kung saan ang bawat kilos militar, bawat pahayag ng lider at bawat galaw ng alyansa ay maaaring magbago ng takbo ng krisis. Sa pananaw ng Tehran, ang kasalukuyang sitwasyon ay isang pagsubok sa kakayahan nitong panatilihin ang deterrence, ang pagpapakita ng kahandaan na harapin ang presyur militar. Nang hindi sumusuko sa negosasyon ay may layuning patunayan na ang Iran ay nananatiling isang kapangyarihang hindi maaaring pilitin. Ang kanilang mensahe ay hindi lamang para sa Washington kundi para sa buong rehiyon. Ang anumang pagtatangkang baguhin ang balanse ng kapangyarihan sa pamamagitan ng puwersa ay haharap sa matinding pagtutol. Ang ganitong tindig ay may direktang epekto sa kalkulasyon ng Estados Unidos at mga kaalyado nito. Kung walang bukas na diplomatic channel, ang mga opsyon ay nagiging mas limitado. Ipagpatuloy ang presyur militar, palawakin ang koalisyon, o maghintay ng pagbabago sa dinamika sa loob ng Iran. Gayunpaman, ang bawat hakbang ay may kaakibat na panganib. Ang patuloy na operasyon ay maaaring magpalalim ng komprontasyon, habang ang paghinto naman ay maaaring makita bilang kahinaan. Sa ganitong balanse, ang krisis ay nagiging labanan ng tiyaga at estratehikong pasensya. Sa rehiyonal na antas, ang epekto ay patuloy na lumalawak. Ang mga bansa sa Gulpo ay nagdaragdag ng seguridad sa kanilang mga pasilidad ng enerhiya at infrastruktura, habang pinapalakas ang koordinasyon sa depensa. Ang mga bansang may sensitibong relasyon sa parehong panig ay naglalakad sa manipis na linya ng diplomasya, sinusubukang iwasan ang direktang pagkakasangkot habang pinoprotektahan ang kanilang pambansang interes. Ang anumang pag-atake sa mga kritikal na pasilidad o ruta ng enerhiya ay maaaring magdulot ng domino effect na magpapalawak sa krisis. Ang mga rutang pandagat at kalakalan ay nananatiling sentro ng pangamba. Ang posibilidad ng pagkagambala sa daloy ng langis at gas ay patuloy na sinusubaybayan ng mga pandaigdigang merkado. Ang mga kompanya ng enerhiya at shipping ay nagbabago ng ruta at insurance coverage upang mabawasan ang panganib. Ang bawat pahayag mula sa Tehran tungkol sa kanilang kahandaan na ipagtanggol ang kanilang interes sa mga estratehikong daanan ay nagdudulot ng agarang reaksyon sa pandaigdigang ekonomiya. Sa loob ng Iran, ang retorika ng paglaban ay patuloy na pinatitibay ang pambansang identidad sa panahon ng krisis. Ang mensahe ng pamahalaan ay nakatuon sa katatagan, sakripisyo at soberanya. Ang ganitong naratibo ay hindi lamang para sa kasalukuyang sitwasyon, kundi para sa mas malawak na layuning panatilihin ang panloob na pagkakaisa sa harap ng panlabas na presyur. Sa kasaysayan ng bansa, ang mga yugto ng panlabas na tensyon ay kadalasang nagiging sandali ng konsolidasyon ng pambansang damdamin. Samantala, ang internasyonal na komunidad ay nahaharap sa hamon ng pagpigil sa mas malawak na digmaan.
May mga panawagan para sa agarang deeskalasyon, ngunit ang kakulangan ng direktang pag-uusap sa pagitan ng pangunahing mga aktor ay nagpapahirap sa mabilis na resolusyon. Ang ilang neutral na bansa ay patuloy na naghahanap ng paraan upang magsilbing tulay ng komunikasyon, kahit sa antas ng hindi opisyal na channel. Sa kasalukuyan, ang anumang pag-usad sa direksiyong ito ay nananatiling hindi tiyak. Ang pinakamalaking panganib sa kasalukuyang yugto ay ang posibilidad ng miscalculation. Sa isang kapaligiran kung saan ang komunikasyon ay limitado at ang tensyon ay mataas, ang isang maling interpretasyon o hindi inaasahang insidente ay maaaring magdulot ng mabilis na paglala. Ang modernong larangan ng digmaan na pinagsasama ang missiles, drones, cyber operations at impormasyon ay nagpapabilis sa bilis ng escalation. Sa ganitong sitwasyon, ang kakulangan ng direktang komunikasyon ay nagiging mas mapanganib. Gayunpaman, ang kasalukuyang paninindigan ng Iran ay nagpapahiwatig ng isang estratehikong mensahe. Ang diplomasya ay hindi tuluyang isinara, ngunit hindi ito maaaring maganap sa ilalim ng pressure at bombardment. Sa kanilang pananaw, ang tunay na negosasyon ay maaari lamang magsimula kapag ang balanse ng pressure ay nagbago. Hanggang sa mangyari iyon, ang kanilang posisyon ay mananatiling matigas. Sa pagtatapos ng ikatlong yugto ng krisis na ito, ang gitnang silangan ay nananatiling nasa gilid ng mas malawak na komprontasyon. Ang pagtanggi ng Iran na makipag-usap sa Estados Unidos ay nagtatakda ng tono ng susunod na kabanata, isang yugto na maaaring tukuyin ng estratehikong pagtitiis, rehiyonal na tensyon at pandaigdigang pangamba. Ang tanong na nananatili ay hindi kung magkakaroon ng diplomasya, kundi kung kailan at sa anong kondisyon ito muling lilitaw sa isang rehiyong patuloy na hinuhubog ng kapangyarihan, interes at determinasyon.